Filipino 5, Quarter 1, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa tulong ng pangungusap. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang tungkol sa pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa tulong ng pangungusap. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maisasalaysay mong muli ang napakinggang teksto sa tulong ng mga pangungusap. Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto gamit ang sariling salita. Sa araling ito ay tatalakayin naman natin ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa tulong ng pangungusap. Ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa sariling salita ay isang basehan upang masukat kung ito ay iyong nauunawaan. Upang maisalaysay ito, mahalaga na bigyang pansin ang pagkakaugnay ng mga pangyayari para maipakita ang pagkakasunod-sunod nito at mailahad ang tunay na buod nito. Basahin at unawain ang isinasaad sa bawat pangungusap. Una, isang araw ay dinalaw ni Jenny si Sally dahil siya ay may sakit. Pangalawa, nakita ng guro si Jenny na malungkot. Pangatlo, itinuro ng guro ang paraan ng pag-iwas sa sakit. Pang-apat, noong Sabado ay naglinis ng bakuran ang pamilya ni Sally. At pang-lima, mga bata pa lang ay magkaibigan na sina Jenny at Sally. Ngayon naman ay dumako na tayo para sa pagsasanay bilang isa. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Narito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangungusap na ating binasa. Isang araw ay dinalaw ni Jenny si Sally dahil siya ay may sakit. Mga bata pa lang ay magkaibigan na sina Jenny at Sally. Nakita ng guro si Jenny na malungkot. Itinuro ng guro ang paraan ng pag-iwas sa sakit. Noong Sabado ay naglinis ng bakuran ang pamilya ni Sally. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin ang kwento sa ibaba. Matapos basahin ay sagutin ang mga tanong. Ang ating babasahin ay isang alamat. Ito ay ang alamat ng makahiya. Noong unang panahon ay may isang dalagang nagngangalang Maria na naninirahan sa isang malayong bayan. Si Maria ay kilala sa dalawang katangian bukod sa pagiging maganda. Ang una ay ang pagiging labis na mahiyain at ang pangalawa ay ang pagmamahal nito sa mga halamang nasa bakuran ng kanilang bahay. Hindi umaalis ng bahay si Maria. Kung lumalabas man siya, ay sa bakuran lang upang alagaan ang minamahal niyang mga halaman. Iyang si Maria ay maganda at masipag, subalit hindi natin nakakausap man lang dahil sobrang mahiyain. Wika ng isang kapitbahay na si Aling Trining. Oo nga, nang minsang madaanan ko at batiin ay biglang nagtago sa loob ng bahay. Sang-ayon naman ni Aling Delia. Wala siyang kaibigang isa man dahil hindi naman nakikipag-usap, subalit tila nagkakaintindihan sila ng mga halaman. Napakaganda ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Minsan, may ilang malilikot na batang pumasok sa kanyang bakuran upang manira ng halaman. Dito'y naglakas loob siyang sigawang palayo ang mga bata. Ayaw na ayaw ni Maria na may sumisira sa kanyang halaman. Pagkatapos nito'y naglagay siya ng mga tinik sa paligid ng bakuran upang hindi makadaan ang mga batang malikot.
Isang araw ay hindi nakita ng mga kapitbahay si Maria sa hardin. Sa ikalawa at ikatlong araw ay nag-aalala na ang kanyang mga kapitbahay. Bakit kaya hindi na lumabas si Maria sa kanyang hardin? Hindi kaya nagkasakit siya? Tanong ng mga ito sa isa't isa. Dahil sa pag-aalala ay pinuntahan ng mga kapitbahay ang munting kubo ni Maria. Maria! Maria! Nasaan ka ba? Sigaw ni Aling Trining at Aling Delia. Walang sumagot kaya't pumasok sila sa loob ng kubo. Maliit lang ang kubo at makikita kaagad kung may tao sa loob o wala. Maayos naman ang loob nito, subalit hindi nila makita si Maria. Lumabas sila sa hardin nang biglang napasigaw si Aling Trining. Aray! Ang sakit naman ng tinik na ito! Ano ba to? Sabi nito habang nakayuko at tinitingnan ang natinik na paa. Napayuko rin ang iba niyang kasamahan at nagulat sila sa nakita. Isang halamang halos nakadikit sa lupa at may pinong-pinong dahon ang kanilang nakita. May pinong tinik din ito na nakapalibot sa kanyang mga sanga. Nang madikit ang paa ni Aling Trining ay biglang tumiklop ang mga dahon ng halaman. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng halaman. Napakamahiyain naman nito. Nasanggi ko lang ay tumiklop na at tila ayaw niyang palapitin ang mga tao sa mga halaman dahil sa mga tinik na ito na tila pumipigil sa mga tao para lumapit. Parang si Maria, sabi ni Aling Trining. Hindi na muling nakita sa kanilang nayon si Maria. Ang halamang mahiyain na tumubo sa palibot ng kanyang mga bulaklak ay lumago pa kaya lalong naniwala ang mga kapitbahay na ito na nga si Maria. Pinangalanan nilang Makahiya ang halamang ito mula sa unang pantig ng pangalan ni Maria at idinugtong ang salitang kahiya dahil sa kanyang sobrang pagiging mahiyain. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating binasang alamat ng Makahiya? Ngayon naman ay sagutan ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, ano ang katangian ni Maria? Bakit siya hindi nakikipag-usap sa mga tao? May dalawang katangian si Maria bukod sa pagiging maganda. Ang una ay ang pagiging labis na mahiyain at ang pangalawa ay ang pagmamahal nito sa mga halamang nasa bakuran ng kanilang bahay. Pangalawang katanungan, tama ba ang ginawang pagtataboy ni Maria sa mga batang pumasok sa kanyang halamanan? Bakit? Sa aking palagay ay hindi tama ang ginawang pagtataboy ni Maria dahil sinigawan niya ang mga bata. Maaari naman niyang pagsabihan ng mahinahon at maayos ang mga bata. Pangatlong katanungan, kung ikaw ang kapitbahay, pupunta ka rin ba sa bahay ng dalaga kapag napansin mong hindi na siya lumalabas ng bahay? Bakit? Opo, pupuntahan ko rin po si Maria dahil nakakapagtaka na ang hindi niya paglabas ng bahay. Mag-aalala rin ako na baka may nangyari sa kanya na hindi maganda. Pang-apat na tanong, bakit naisip ng mga kapitbahay na si Maria ang tumubong halaman? Dahil po, ang halamang tumubo sa hardin ni Maria ay tumiklop nang masanggi ito. Para bang nahihiya kaya tumiklop. Kaya naisip nila na baka ang tumubong halaman ay si Maria dahil may parehong katangian ito kay Maria. At panglimang tanong, ano-ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang iyong pagiging mahiyain? Upang mabawasan ang pagiging mahiyain ay matutong makipagkaibigan sa kapwa, makipagkwentuhan at maging palabati sa mga kapitbahay. Sa pamamagitan nito ay unti-unting mawawala ang pagiging mahiyain. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 3. Buuin ang pangungusap sa bawat bilang base sa pagkakaunawa mo sa napakinggan o nabasang kwento. Puna ng patlang ng angkop na salita. Una, si Maria ay kilala bilang patlang at mapagmahal sa mga halaman. Ano ang tamang sagot?
Magaling! Ang tamang salita ay mahiyain. Pangalawa, patlang sa loob ng kubo ni Maria sina Aling Trining at Aling Delia. Ano ang tamang salita? Magaling! Ang tamang salita ay pumunta. Pangatlo, lakas loob niyang patlang ang mga bata na pumasok sa bakuran. Ano ang tamang salita? Magaling! Ang tamang salita ay sinigawan. Pang-apat, may tumubong halaman na patlang kapag nasanggi ang dahon. Ano ang tamang salita? Magaling! Ang tamang salita ay tumitiklop. Panglima, biglang patlang si Maria at hindi na nakita ng mga kapitbahay. Ano ang tamang salita? Magaling! Ang tamang salita ay nawala. Para naman sa pagsasanay bilang 4, basahin ang teksto na nasa kahon. Pagkatapos, muling isalaysay ang iyong nabasa sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng tamang salita para mabuo ang talata sa ibaba. Sa bahay ng pamilya Giritan sa dakong 3:00 ng hapon, habang naglalaro si Marie Chris nang biglang tumunog ang telepono. Kring! Kring! Hello Marie Chris, ang mama mo ito. Hello mama! Bakit po kayo napatawag? Nakalimutan ko kasi nakasaksak ang telebisyon sa kwarto namin ng papa mo. Pakitingnan mo nga anak. Sige po ma, pahintay lang po. Pumunta sa kwarto. Hello ma, tinanggal ko na po sa pagkakasaksak. Salamat anak. Kamusta naman kayo ng kapatid mo? Mabuti naman po. Naglalaro po kami ng patintero sa bakuran. O sige, mag-iingat kayo palagi. Ang mga biling ko sa inyo, huwag kalimutan. Mahuhuli nga rin pala kami ng papa mo dahil may meeting pa kami. Ikaw na muna bahala sa kapatid mo. Opo ma, mag-iingat po kayo sa pag-uwi mamaya. Ngayon naman ay isalaysay natin muli ang binasang kwento. Sagutan ang bawat patlang ng tamang salita. Tumawag si Ginang Giritan sa kanilang anak. Pinatanggal niya ang nakasaksak na telebisyon sa kanilang kwarto. Sinabi rin niya na huwag kalimutan ang kanyang mga bilin. Mauhuli sila sa pag-uwi dahil mayroon silang meeting. Bumalik sa paglalaro si Marie Chris pagkatapos nilang mag-usap. Ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto ay maaaring gawin sa tulong ng mga ibinigay na pangungusap. Sa pagbuo ng mga pangungusap at sa pagsasaayos ng mga ito ayon sa wastong pagkakaugnay ng mga pangyayari ay mailalahad ang tunay na buod nito. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Basahin ang teksto na nasa kahon. Pagkatapos muling isalaysay ang iyong nabasa sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng tamang salita para mabuo ang talata sa ibaba. Magbabasa muli tayo ng isang alamat. Ito ay ang alamat ng rosas. Noong unang panahon sa isang malayong nayon ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa na kilala dahil sa natatangi nitong ganda at dahil na rin sa kanyang mapupulang mga pisngi. Kung kaya't pinagkakaguluhan si Rosa ng mga kalalakihan. Isang araw nang dumating ng bahay si Rosa, ay nakita niya ang isa sa kanyang mga manliligaw na si Antonio na kausap ang kanyang mga magulang at humihingi ng pahintulot na manligaw kay Rosa kung saan ay masaya naman siyang pinayagan ng mga magulang ni Rosa at dahil na rin sa rason na si Antonio lamang ang lalaking unang umakyat ng ligaw sa kanila. Ang kinakailangan lang naman na gawin ni Antonio ay ang mapatunayan ang sarili kay Rosa at pasiyahin ito. Iyon ang naghimok kay Antonio, kaya naman ay pinagsilbihan niya ang pamilya ni Rosa sa pamamagitan ng
Lubos namang natuwa ang mga magulang ni Rosa, lalong-lalo na ang dalaga na unti-unti ay nahuhulog na ang loob sa masugid na binata. Sa araw na kung sana'y dapat sanang sagutin ni Rosa ang kanyang manliligaw, ay doon rin siya labis na nagtaka kung bakit wala pa ito. Doon din niya nalaman na pinaglalaruan lang pala siya ni Antonio nang marinig niya ito habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rosa sa kanyang narinig. Nadurog ang kanyang puso sa kanyang unang pag-ibig. Hindi tumigil sa pag-iyak si Rosa habang siya ay pabalik sa kanilang bahay. Nag-aalala naman siyang tinanong ng kanyang mga magulang pero hindi sumagot ang dalaga. Kinabukasan ay hindi na nakita si Rosa at pati na rin sa mga sumunod na araw. Isang araw ay may nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa dapat sanang tagpuan ni na Rosa at Antonio. Tinawag ang halaman na rosas dahil ang pulang kulay ng bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga mapupulang pisngi ni Rosa. Ang naiiba lamang ay ang tinik na napapalibot sa halaman na pinapaniwalaan na si Rosa na nagsasabing walang sinuman ang nakakakuha sa magandang bulaklak na hindi nasasaktan. Ngayon naman ay isalaysay muli ang napakinggang teksto at sagutan ang bawat patlang ng tamang salita upang mabuo ang talata. Si Rosa ay kilala sa nayon dahil sa natatanging ganda at mapupulang pisngi. Nakita ni Rosa si Antonio sa kanilang bahay upang magpaalam sa kanyang magulang na manligaw. Masigasig na pinagsilbihan ng binata ang pamilya ni Rosa kaya naman nahulog na rin ang kanyang loob. Ngunit nalaman niya na pinaglalaruan lang pala siya ni Antonio. Hindi tumigil sa pag-iyak si Rosa. Nag-alala ang kanyang magulang kaya tinanong nila ngunit hindi sumagot si Rosa. Kinabukasan ay hindi na muling nakita si Rosa hanggang sa nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa tagpuan sana ni na Rosa at Antonio. Tinawag na rosas ang halaman dahil sa pulang kulay ng bulaklak. May mga tinik sa sanga ng bulaklak na tanda na walang sinuman ang makakakuha sa magandang bulaklak na hindi nasasaktan. Tandaan, ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto ay maaaring gawin sa tulong ng mga ibinigay na pangungusap. Sa pagbuo ng mga pangungusap at sa pagsasaayos ng mga ito, ayon sa wastong pagkakaugnay ng mga pangyayari, ay mailalahad ang tunay na buod nito. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!